Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga na tayo ay nagising. Oh, Jesus, salamat po sa iyong kabutihan, Lord. Panibagong umaga na naman na kami ay makapagpupuri sa inyo, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. King of kings, and Lord of lords. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Huwag kalimutan i-love and share ang ating live, okay? I-love and share ang ating live. Love and share. Love and share. Oh, 8 shares na tayo, pero 6 lang ang love. O, asa na ang iba dyan? Huwag kalimutan. Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's Tuesday morning. Hallelujah. It's Tuesday morning. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Huwag kalimutan i-like and share ang ating live. No? At asa na ang ating mga kasama? Invite na natin sila. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. ang aking boses. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay, so nandito na ba ang lahat? At tayo ay mag-umpisa na at purihin natin ang ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Welcome dito sa ating live Team Jesus School of Faith. Daily Bible study from Monday to
Friday. Hallelujah. To God be the glory. At tayo ay nandito na naman, no? Bagong araw. Nagising tayo. Kaya nararapat lamang na ating pasalamatan ang Diyos na ating tagapagligtas. Hallelujah. So, welcome dito, Facebook Team Jesus members, Facebook viewers, joiners, and YouTube viewers. Welcome. Ngayon ay September 23, 2025. Hallelujah. Panibagong umaga. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. Ito ang ating Word of God. Yan o, ang Word of God. Jesus, the way, the truth, the life. John 14:6. So, walang ibang daan, mga ka-Team Jesus, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. So, siya ang daan, siya ang kamatuuran, ang katotohanan, ang buhay. Hallelujah. God is great all the time. So, tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati
worthy of all praises and adoration. Oh, Jesus. Kami po ay dito nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Jesucristo. Tanging ikaw lamang po ang nakakapagligtas. Tanging ikaw lamang po ang daan patungo sa Diyos Ama. Hallelujah. Yes, Lord. Linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa inyo. Naman po ang aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming mga mata, lust of the eye, lust of the flesh, yung aming masasamang iniisip, yung aming mga masasamang nararamdaman, para sa aming sarili, para sa aming kapwa. Panginoon, patawaran mo po kami, O Lord. At gawin mo kami karapat-dapat, Lord Jesus, sa iyong presensya sa araw na ito, O Hallelujah. At pinupuri ka namin, pinasasalamatan namin ng Diyos Ama sa katagumpayan ng araw ng Lunes, at ngayon ay araw naman ng Martes, na kung saan panibagong umaga na ikaw ay aming pagsilbihan, that we will do it for the glory of God. Ano man ang aming mga gagawin, ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan ng pangangatawan, magbibigay sa amin ng galak, na lahat ng ito ay gagawin namin para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Yes, Jesus, you are so great and mighty. Hallelujah. Nagpapakumbaba kami at maraming salamat po dahil ikaw ay puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. At dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira sa amin, sa mga taong gumawa ng mga bagay na nakakasira sa amin, Panginoon Diyos. At hindi ka nais-nais sa inyo, Lord. Patawarin mo po ang mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Lord. Hayaan mo po ng iyong kaawaan ang kanilang mararanasan at baguhin niyo po ang kanilang mga buhay kagaya ng pagbabagong ginawa niyo sa aming Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, O Lord. Thank you that you are in control of everything. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, that dinideklara namin ang iyong presensya. Dinideklara namin that the King is in the room. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor sa bawat pamamahay na kung saan nandito ang kanilang mga kapamilya upang to represent their family. Father, I declare that Jesus is in their home. At naniniwala ako na kapag si Panginoong Jesucristo, ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa aming kalagitnaan, nasa aming mga bahay, everything will go well with us because you are the great God. You are the powerful God. And you are the source of everything. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place,
where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa bawat pusong nakikinig sa iyong mga salita, Panginoong Kristo. At dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ikaw, ang kaawaan ng Diyos Ama, ang pagmamahal mo na walang hanggan, ang tunay na pag-ibig. Oh, hallelujah! Salamat po at bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang iyong Bible study na matiwasay, matagumpay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is great all the time, and all the time God is great. Ayan mga katimbisas, ang ating Bible. Ayan ang ating Bible na mayroon siyang mga. Okay, so welcome dito ulit sa ating live. Kaya nga alam niyo kung bakit nagre-reward tayo, nagbibigay tayo ng mga love gifts sa mga taong early birds at saka walang palta. Bakit? Kasi mahalaga sa atin na maaga tayo at makapagpupuri tayo. Dalawa ang paraan o dalawa ang daan o yung sabihin natin ang way. Two ways ang ating pagpupuri o pagsasamba sa ating Panginoong Diyos Ama. No, sa pamamagitan, una ay ang pagsamba natin sa Kanya, kaya huwag nating baliwalain ang ating pagpupuri, ang pagkanta natin, at kung kayo man ay able to stand, huwag kayong habang nagpupuri tayo, habang nagpapasalamat tayo, kayo naman dyan ay text ng text naman kayo dyan, o kaya chat ng chat naman kayo dyan, huwag kayong mag-chat ng chat. Pag nagpupuri na tayo sa Panginoon, pag nag-umpisa na tayo, magsabi lang kayo dyan ng mapagpalang umaga sa lahat, ganyan. Yes, Lord, nandito na naman kami upang sambahin ka, makinig sa mga salita, gabayan mo kami, ganun lang ba? Tapos mag-umpisa na tayo, pag nag-uumpisa na, ilagay mo na lang yung self, makinig na lang at magpuri ka rin. Magpuri ka in your own words. Kung gusto mong mag-speak in tongue, kung gusto mong magpuri, sarili mong mga salita, magpuri ka. Kasi yun ang hinahanap ng ating Diyos Ama. Ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na nagsisimba sa Kanya. So habang ikaw ay may kakayahan pang tumayo, ikaw ay may kakayahan pang lumundag, ikaw ay may kakayahan pang magtaas ng iyong kamay, huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na tumaas ng kamay, magpalakpak, sapagkat pagkakataon natin yan, pribilehiyo natin yan, na magawa pa natin yan, habang kaya pa natin, habang mayroon pa tayong lakas. Kaya huwag ninyong baliwalain ang praise and worship kung kayo ay pupunta sa mga congregation, no, sa mga sambahan, huwag niyong baliwalain ang praise and worship. Dahil yun, doon tinitingnan ng ating Panginoon Diyos Ama ang mga puso natin. At kapag tayo ay nakapagsamba na sa Kanya, no? Siya naman, yun ang ating way of talking to Him. Siya naman ang mangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So kung ikaw, halimbawa sabi, parang wala man akong naintindihan doon sa mensahe ng Diyos, parang sapagkat hindi mo inihanda ang puso mo. So sa pamamagitan ng ating pagpupuri, sa pamamagitan ng ating pagpapalakpak, sa pamamagitan ng pagtaas natin ng ating mga kamay at pagkanta from the heart. Sabi mo, hindi man ako marunong kumanta, yabag ako sintonado ako. Hindi yun mahalaga. Sa harap ng tao, sabihin nila ay sintonado ka man. Pero sa harap ng Diyos,
hindi mahalaga ang sintonado kasi ang nakikita niya, ang naririnig niya, nakikita niya ang puso mo, naririnig niya ay ang tunay nating pagsamba sa Kanya. Naintindihan natin yun. Kaya yan, binibigyan natin ng love gifts ang mga maagang dumating at ang maagang dumating at hanggang sa katapusan ay nandito pa rin sila upang purihin ng Diyos at pakinggan ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo. So tayo ay nandito saan na tayo? Sa Juan. Okay. So kahapon ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Kristo ng Banal na Espiritu na magmahalan tayo sa isa't isa. Ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling kay Panginoong Kristo. So dapat ay magmahalan tayo sa isa't isa at patawarin natin ang bawat isa, no, ang ating kapwa, lalo na ang body of Christ, at magtulungan tayo mga ka-Team Jesus. Kaya hindi pwede na magpuri tayo sa Diyos at tayo rin napupuot sa ating kapwa, no? Hindi pwede yon. Kaya kailangan na anuman ang galit, inis mo sa iyong kapwa, surrender it to the Lord, nang sa ganoon ay mapatawad ka niya at mapatawad din niya yung taong ito na nananakit sa iyo at mabaguhin niya ang taong yun, no? Okay, so dito na tayo sa chapter 4 na tayo mga ka-Team Jesus. Chapter 4 ng 1 John. 1 John. Okay, 1 John chapter 4. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Antikristo. Okay. Chapter 4, verses 1 to 6 lang. Okay. Chapter 4, verses 1 to 6. Ano nangyari dito sa aking ballpen? Okay, ngayon ay 9. Hindi na siya magsusulat. Hindi ko na, nandoon sa isang bag ko yung, ni Miss Claire, ang binigay niyang ballpen nasa aking isang bag. Pero ito, marami akong ballpen dito eh. Diba, naalala ninyo? Ang iba-ibang ballpen. Ayan, yung iba-ibang ballpen. Ballpen here, ballpen there. So, ito naman na ballpen ang kunin ko. Habang hanapin ko yung ballpen na binigay ni Miss Claire sa akin. Meron yun sa aking bag na galing sa Didis na tag $2 lang. Okay, so ito ang ating bagong pen. Ayan. Diba? Nice. Nice, nice, nice. Thank you, Lord. Okay, so dito, yan ay 9:23:25. Ayan. So, basahin natin, mga ka-Team Jesus, itong salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Antikristo. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propitang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo.
Naririnig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Ngunit, mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Espiritu ng katotohanan, espiritu ng kasinungalingan. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan kami upang maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa, na matuto kami at mapalago po ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. So dito tayo, mga ka-Team Jesus. Alam na natin na tayo ay nasa huling panahon na. We are on the end times. So dahil tayo ay nasa end times na, no? Ay nandito na ngayon ang Antichrist. Subalit, hindi pa lang siya ni-reveal, hindi pa siya ipinahayag kung sino. Pero nag-uumpisa na, mga ka-Team Jesus, sapagkat nakikita natin na maraming mga false prophets, maraming mga huwad na mga tagapagturo. So dito, sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo kung paano natin malalaman kung ang ating pinakikinggan ay ang nagtuturo niyan o ang gumagabay niyan ay ang banal na espiritu o ang espiritu ng Antikristo. Kung ang gumagabay sa taong yan ay ang espiritu ng katotohanan o ang espiritu ng kasinungalingan. So ano ang batayan natin, mga ka-Team Jesus? Paano ba natin malalaman? Paano natin malalaman na ang galing naman niyang magsalita. Wow, nakukumbinsi ako. Ganito, ganyan. Ganito, ganyan. Marami, di ba? Kahit dito sa Amerika, ang dami. Ngayon, ang tanong, itinuturo ba niya ang tungkol kay Panginoong Hesukristo? Palagi na lang ang iba nagsasabi, God loves you. God is full of mercy. God is God. God, puro na lang ganyan. Ang tanong, itinuturo ba niya na si Panginoong Hesukristo ay nagpakatawang tao o naging tao? No? So dito, sinabi dito, mga ka-Team Jesus, sa chapter 4, 1 John chapter 4, verse 2. Ano sabi dito? Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Ano daw? Kung kinikilala nila na si Hesukristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. See? Kung kinikilala nila na si Hesukristo ay naging tao, kasi nga, di ba siya ay naging tao, God in person, in human form. Siya ay naging tao in human form.
Ang sabi dito sa 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Yan ang sinasabi nating batayan natin, mga katindisas. Pag nagtatanong ka sa isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay maganyan, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay ganyan, no? Pag naririnig mo ang mga ito, at kung magtanong ka sa kanya, kung halimbawa, magharap kayo, may oportunidad ka na maharap mo siya, at matanong mo siya, para malaman mo kung siya ba talaga ay, sabihin nating, sugo ba siya ng Diyos? O ang gumagabay ba sa kanya ay ang banal na espiritu o ang masamang espiritu? So, itatanong mo sa kanya. Naniniwala ka ba ayon dito sa 1 John 4 chapter 2, naniniwala ka ba na si Kristo ay naging tao? Naniniwala ka ba? Yan. Kung hindi siya naniniwala, na ibig sabihin no, yan ang palatandaan natin na hindi ito sugo ng Diyos. Sapagkat alam natin na si Panginoong Jesucristo galing sa John 3:16, dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paanong ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak? Sa pamamagitan ng isang babaeng birhen, at yun ay si Maria. No, September na ngayon, mga katindisas, malapit na nga ang October, at alam ko ang Pilipinas ay marami na namang mga decors na nandoon sa lahat ng mga malls, may mga decors. Ang tanong, yung mga decors na yan ba ay magdadala sa atin upang tayo ay mailigtas sa anumang kapahamakan, mailigtas pagdating ng rapture na hindi natin alam kung kailan? Sana yung mga na yan, yung mga decorations na yan na ganyan, ang nakalagay naman doon ay Santa Claus, si Santa Claus. Sino si Santa Claus? Yan ay deception ng enemy. Sapagkat hindi si Santa Claus ang ibinigay ng Diyos Ama upang iligtas ang sanlibutan, kundi ang kanyang kaisa-isang anak na nagpakatawang tao sa pamamagitan ng isang birhen. Yan ang essence ng Christmas September, October, November. The birth of Jesus yan. Kahit hindi man natin alam kung kailan si Jesus na isilang, ako'y naniniwala na si Jesus ay hindi na isilang sa buwan ng December. Kasi ang buwan ng December ay winter season yan sa Israel. So, nakatago ang lahat ng tao dyan. No? Ang lahat ng mga karniro ay nakatago yon, nakakulong dahil nga malamig. No? Paanong nangyari na ang mga karniro ay nandoon, may mga pastol na nandoon doon sa pastulan, doon sa field, sa bukirin. May mga pastol doon. Hindi pwede yan pagdating ng winter time doon sa Israel. Kaya walang magpapastol, wala ding mga damo pagdating ng winter dahil puro ice, puro snow yung doon. So, yun ay, hindi ako naniniwala. Pero ang pinaniniwalaan ko ay dumating si Panginoong Jesucristo.
ibinigay siya ng kanyang anak, ng kanyang ama, no? Binigay siya ng Diyos Ama. Maaring siya ay naisilang sa fall season, malamig na, pero hindi snow time. So, maaring isinilang siya sa fall season like September, October, November, Jan, na mga buwan, fall season. Kasi fall season na ngayon kahapon nag-umpisa ang formal o ang official fall season. Medyo malamig-lamig na. Hindi pa nga, mainit pa rin, pero at least nag-mellow down na yung init, yung temperature. Pero dahil nga nakasanayan na natin na sa December ay doon tayo nag-celebrate ng Christmas, no? So hinahayaan lang natin, subalit sa katotohanan, hindi siya isinilang sa buwan ng December si Panginoong Jesucristo. Pero ang katotohanan, siya ay isinilang at siya ay naging tao sa pamamagitan ng galaw at himala ng banal na Espiritu. Yan ang katotohanan, mga katinjisas. So, paano natin malaman na ang taong nagsasalita sa harap ninyo, kagaya ko halimbawa, paano nyo malalaman na si Tita Vits, ako ay ginagabayan ng banal na Espiritu o galing, ang pinagsasabi ko ay galing sa Diyos Ama at hindi galing sa Antikristo? Kasasabi ko lang sa inyo, diniklara ko sa inyo, na ako ay naniniwala na si Panginoong Jesucristo ay naging tao. Naging tao siya upang sa ganoon ay kagaya nating mga tao, maranasan niya ang anumang nararanasan natin, ang sakit, ang inis, ang galit, ang pagkapuot, ang pagtatampo, ang ganito, ang ganyan, ang gutom, no? Lahat ng pagiging tao. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, hirap sa buhay, at iba pang sakit or what, sa kalooban, lahat niya naranasan ni Panginoong Jesucristo bilang tao. Higit pa ang sakit, ang pain na naranasan ni Panginoong Jesucristo kung ikukumpara natin ang anumang pagsubok, anumang pain, anumang mga sabihin natin, di ko na talaga kaya to, hirap na ako. Pag dumating ang mga pagkakataon na yan na naman ay ng demonyo yung galing sa demonyo yan, di ko na kaya to, pagod na ako, ganito, ganyan, galing na naman yan sa demonyo. So, balik natin sa demonyo yung mga sinasabi niya. Demonyo ang sabi sa salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:14. Di nga natin kaya yun kung wala ang Diyos, kung wala si Panginoong Jesucristo, kung wala ang banal na Espiritu na gagabay sa atin. Hindi natin kaya yun. So yan ay palatandaan natin, mga katinjisas. Kapag ang inyong palaging pinakikinggan dyan ay puro na lang ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay ganito, hindi man lang sila nagturo ng pagbabago o kaya ng repentance, ang totoong pagtalikod sa kasalanan at ang pagsunod sa utos ng Diyos, yan ay mga peke. Mga peke yan, ha, mga katindisas. Peke yan. Kaya mag-ingat kayo sa peke. Pero napakabuti ng Diyos. Tingnan ninyo ang kanyang salita. Sinabi dyan, sinabi dyan. Dito sa 4. Kasi nga, dito muna tayo sa 3. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ang espiritu ng Antikristo.
Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo. Hallelujah. Ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. The spirit that is within us is greater than he that is in the world. Yan ay nasa 1 John chapter 4 verse 4. O sabi dito, sa English, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Oh, hallelujah, Jesus. O see? Yang mga bulaang propeta na yan, ay hindi na yan makapagluko sa atin, sapagkat he that is in us is greater than he that is in the world. So, di natin yan dapat kalimutan. No? Hindi tayo dapat matakot kung sino man yung mga yan. Bakit? Ang nasa atin. Kasi sabi niya, kayo ay sa Diyos. Kayo'y sa Diyos. O see? We are for God. We are the children of God. So kung tayo, dinideklara natin na tayo ay mga anak ng Diyos, sino ang mga yan? Sino ang mga yan? They are nothing in the eyes of the Lord. Kung sila ay hindi sila sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. He that is in me is greater than he that is in the world. Behold, you have overcome them. Na-overcome na natin yan. Napagtagumpay na natin yan. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ, salamat po! Kinakausap din ako ng Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu. Sapagkat minsan sa opisina ay may takot ako. Si Miss Claire ay nag-resign na. So, isang buwan at kalahati lang siyang binigay sa akin ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos sa kanyang provision. Pero, the Lord gives and the Lord gets. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. So, malaking tulong sa akin si Miss Claire, kaya lang nag-decide naman siya na mag-resign kasi iniklian ang kanyang visit, ang kanyang yung duty niya, no? So, di naman natin alam. But I am so blessed sa buhay niya na pinadala siya ng Diyos upang makatulong sa akin. At sabi ko, paano na yan, Miss Claire? Ako na naman mag-iisa dito at saka si Ma'am Anita, yung aming administrator. Paano naman yan? Ako na naman mag-iisa dito na ganito. But ayan tinuruan ako ng Panginoon dito. Behold, you already overcome the world. He that is in you is greater than he that is in the world. Hindi kung sino man ang kaaway ko. Hindi yung administrator ko ang kaaway ko. Kundi ang kaaway ko ay ang demonyong nasa kanyang katawan. Subalit napakabuti ng Diyos sapagkat nakikita ko ang pagbabagong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Hallelujah. To God be the glory. At anuman ang mangyayari, hindi ako matatakot sapagkat ang sabi sa salita ng Diyos, he that is in me is greater than he that is in the world. So napagtagumpayan na natin ang si Satanas, sapagkat makapangyarihan ang ating Diyos. Siya ang may likha ng lahat at ang mga bagay na yan si Satanas ay likha lang niya. Kaya hindi siya pwedeng mga ka-Team Jesus, hindi siya pwedeng maging Diyos o kaya hindi siya pwedeng yung sabihin natin angkinin niya, no? Angkinin niya ang sinasabi nating
para sa Diyos, ang kapurihan para sa Diyos. See? Yan ang nais iparating ng Holy Spirit sa atin, mga ka-Team Jesus. Malalaman natin kung ang taong ito na nagbabahagi sa salita ng Diyos, o yung mga preachers, yung mga teachers of the law, at iba pa, kung sila ay nanggaling o ginagabayan ng banal na espiritu, o ginagabayan ng kasinungalingan. Kung sila ba ay ginagabayan ng banal na espiritu, na kung saan ito ay ang pinapahayag nila ay ang katotohanan, o kung sila ba ay ginagabayan ng Antikristo na ang kanilang ipinapahayag ay ang kasinungalingan. So, tinuturuan na tayo sa salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng banal na espiritu. Ikaw ba ay naniniwala na si Kristo ay naging tao? So, kung ang taong ito ay hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao, si Panginoong Kristo ay naging tao, pues huwag kang maniwala sa Kanya, sapagkat siya ay sugo ng demonyo upang ikaw ay lituhin sa iyong pananampalataya kay Kristo. Kasi maraming mga relihiyon na hindi sila naniniwala kay Kristo. Oneness nga ang tawag sa kanila eh. Tayo, na mga Kristiyano, tayo ay naniniwala sa Trinity. One God in 3 persons. Samantalang yung mga balaang propeta naman, halimbawa si Kibuloy, ang sinasabi naman niya, I am God the Father, I am God the Son, I am God the Holy Spirit. Tama ang kanyang sinasabi na one God in 3 persons. Pero saan siya nagkamali? Kasi kinikilala niya na siya ang God the Father, siya ang God the Spirit, siya ang God the Son, siya ang God the Spirit. So, bumalik na daw si Jesus. Yun ang false teaching. Kasi paano bumalik si Jesus? Saan ba nanggaling yan si Kibuloy? Si Kibuloy ba ay nanggaling sa Alapaap? Si Kibuloy ba ay, saan siya nanggaling? Siya ay nanggaling doon sa Davao, doon sa bulubundukin ng Davao. Hindi siya sa Alapaap. No? So, anong sinasabi sa salita ng Diyos? Si Panginoong Jesucristo ay babalik siya sa pamamagitan ng ulap, doon siya sa clouds nang gagaling. Sasakayin siya ng puting kabayo from the clouds. So, hindi siya galing sa Davao, hindi siya galing sa saang lugar, sa mga bulubundukin. So, hindi. Kaya nga, anong nangyari doon sa, marami siyang mga followers. Anong nangyari? Bakit itong mga followers na ito ay naniniwala sa kanya? Biruin mo yung 5 million followers na naniniwala sa kanya. Bakit? Yan ay mga tinatawag nating mga ignorante sa salita ng Diyos. Kung ano lang ang itinuturo ng preacher, hindi nagdadala ng Biblia, hindi nagtitake note para mabalikan niya ang mensahe ng Diyos. Tama ba itong mga sinasabi ng preacher na to? Ganito, ganyan. Basta kung ano lang ang itinuro, okay, ay oo nga, amen, ganyan. Hindi ini-explore ang Word of God, ang Biblia, ang kabuuan ng Biblia. So, naniniwala sila na, ayan na si Jesus, yan. Bumalik na. Paano bumalik si Jesus? No one knows when is the time that the Lord Jesus Christ will return. No one knows. Even the angels, even Jesus Christ doesn't know when. Only the God the Father knows. Ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. Pero bago babalik si Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon muna ng rapture time, na kung saan kukunin na ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga matapat na tagasunod upang sa ganoon ay hindi sila mapasama sa tribulation. See?
So alam na natin, tinuruan na tayo ng banal na espiritu eh. Pero kung hinayaan pa rin natin na makumbinsi tayo sa mga taong ito dahil ang sarap magsalita, wow, sarap niya magsalita, oh, sarap ng pakiramdam ko, yun ito, ganyan, walang rebuke, yes, yes lang, yes Lord, oh, puro encouragement, puro motivation, pero walang true repentance, walang pagre-rebuke, pagtuturo sa katotohanan, there is something wrong with that, mga ka-Team Jesus. Kaya siguraduhin ninyo na ang inyong pinakikinggan ay ang mga taong ginagabayan ng banal na espiritu upang sa ganoon, hindi ka mawala sa landas. Oh! Jesus is the way. The way, the truth, the life. Ngayon, kung ang mga taong yan ay hindi naniniwala kay Panginoong Jesucristo, naniniwala sila sa Diyos Ama, pero hindi sila naniniwala kay Kristo, hindi yan ang totoong pananampalataya. Dahil ang totoong pananampalataya, naniniwala tayo kay Kristo na naging tao. Upang ang siya ang maging sacrificial lamb ng Diyos Ama para sa ating mga kasalanan. Oh, hallelujah. Woo, Lord Jesus, salamat po Lord Jesus sa iyong pagtuturo sa amin, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong pagtuturo sa amin. To God be the glory and honor. Natuto po kami. Salamat po sa iyong pagtuturo, sa iyong babala tungkol sa Antikristo na marami kaming nakikita, naririnig na mga nagbabahagi ng mga salita mo. Subalit, kanilang tinutuis, kanilang ginawang kasinungalingan ang katotohanan. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po dahil tinuruan mo kami, banal na espiritu, na mayroong kaming palatandaan kung ang isang tagapagturo na ito ay ginagabayan o galing sa Diyos o ginagabayan mo, banal na espiritu, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng kanilang paniniwala na si Kristo ay naging tao. At maraming salamat po, banal na espiritu, na napagtagumpayan na namin ang anumang mga masasamang espiritu na to, anuman ang meron sa mundo, dahil kami ay pagmamay-ari ng Diyos. At ang nasa amin ay mas makapangyarihan kaysa sa nasa mundo. He that is in us is greater than he that is in the world. Oh, hallelujah. 1 John chapter 4 verse 4. Wait, ano ba yun? 1 John chapter 4 1 John chapter 4 verse 4. Hallelujah, Lord, na hindi namin yan makalimutan, Panginoong Jesucristo, that he that is in us is greater than he that is in the world. Kaya napagtatagumpayan namin at mapagtatagumpayan namin ang anumang aming mga takot, anumang aming mga pagsubok, mga pangamba sa mundo, sa mga taong kinakaharap namin, sa mga taong sa araw-araw ay hinaharap namin, dahil naniniwala kaming ikaw, Panginoong Jesucristo, ang banal na espiritu ay nasa amin, at kapag ang banal na espiritu ay nasa amin, we are declaring, naniniwala kami that we are your children. Father God, we are your children, sealed by the Holy Spirit, covered by the blood of Jesus. Sa makatuwid, sino ang pwedeng manira sa amin? Sino ang pwedeng manakot sa amin? Sino ang pwedeng, no one can be against us? Wala, sapagkat ikaw ang kasama namin, sapagkat kami ay mga anak mo. Oh, hallelujah. Father God, salamat po sa iyong confirmation sa araw na ito, Panginoong Diyos, na kami po ay mapagtagumpayan namin ang mga bagay na ito. We will overcome and we are overcomers because you are our God. Oh, hallelujah. Woo! Jesus, be exalted, Lord Jesus. Our Lord and Savior, our King and Kings, the King of Kings and the Lord of Lords. Praise the Lord.
Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong mga pagtuturo sa araw na ito. Itanim niyo po ito sa aming mga isipan, itanim niyo po ito sa aming mga puso, nang sa gano'n ay hindi namin makalimutan ang iyong kabutihan, Panginoong Jesus. O hallelujah. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Lord. Tulungan mo ang bawat isa, anuman po ang ay kanilang mga pangangailangan, patuloy kaming nananalangin sa inyo, itinataas namin ang mga nangangailangan ng tulong, ang mga nangangailangan ng pagpapagaling ng kanilang mga sakit na nararamdaman. Sino-sino man po sila, Lord, tinataas namin sila sa inyo. Maging si Tito Brian, si Tita Lynn, si Tita Jane, si Abby, at sino ba man po ang nangangailangan, Panginoong Jesucristo, ng iyong mga kagalingan, ang anak ni Sis Leah, ang kapatid ni Sis Evelyn, at kung sino pa po ang mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pagpapagaling, Panginoong Jesucristo, naniniwala kami, ikaw ang nagmamay-ari ng aming mga buhay, at ikaw ang may hawak ng lahat, at naniniwala kaming ikaw ang nagmumula, ikaw ang nagbibigay ng mga himala. So we are claiming your miracle, Father God, sa lahat ng sa aming mga kapamilya na nangangailangan ng healing, Lord, sa kanilang mga nararamdamang sakit, at maging sa financial, Panginoong Jesucristo, ikaw ang magbibigay sa amin ng aming pangangailangan, because you are our great provider. O hallelujah. Ingatan mo po ang bawat isa, at ingatan mo po ang kanilang mga pamilya, maging kanilang mga anak, Panginoong Diyos. Preserve them, preserve us, Father, for your purpose and your glory, as we declare that Jesus Christ is Lord over us, and as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. We plead the blood of Jesus to cover us from our head down to the sole of our feet, declaring that no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. And we activate the billions of angels of the Lord to preserve us, in front of us, behind us, all around us. In Jesus' name, at lahat po ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is great all the time, and all the time, God is great. Ayan mga katinjisas, kaya panindigan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at yun ang ating mga batayan. Nung sa ganoon ay hindi tayo maloko ng mga manloloko sa mundo, dahil tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Mwah! We love you with the love of our Lord Jesus Christ.